may bonus ako. Share mo naman yan. Baka naman. Ano sa tingin mo? Sino mananalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Sino? Boom! Ready na ba kayo? Papanisin ko yung mga team nyo. Sumabaybay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo. Tara, nood at chat na tayo. Arena Plus Live. Watch, play, and win. Ayun! Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kagat lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy! Cheers, miss! Dabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok kasi kami ang number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo! Sabihin mo. Ano nangyayari sa Biyernes? Kaya nga, parang ginagawang Lunes ang Biyernes. Oo, nakakaloka. Hello pa rin po sa ating mga pangga na mga nagsisipaghanap buhay ngayong araw na ito sa mga panig ng Metro and Mega Manila. Nawa ay kayo ay kumita ngayong araw na ito para meron kayong pang-holiday. Correct. At kung wala namang gagawin, manatili sa bahay. Oo, diba? Upang makaiwas sa sakit. Tama, diba? Lalo pat ngayon, grabe ang init ngayon. Always stay hydrated, diba? Laging uminom ng tubig, mga pangga. Huwag po natin kakalimutan yan dahil grabe. Grabe ang init ngayon, hindi ba? At saka Mare, paalalahanan din natin ang ating mga pangga na kung sakasakali mang naiinitan tayo, diba? At naliligo naman tayo, diba? Mag-conserve din tayo ng water. Tama. Dahil huwag natin sayangin ng tubig. Oo, dahil syempre medyo nag-aalangan na naman ang ating Angat Dam na ito ay masaid. Huwag na naman natin antayin na magkaroon ng mga scheduled interruption ng tubig. Actually, Mari, may mga ganun na sa Metro Manila. Ay, meron na. Pero hindi pa yun yung talagang yung full rurok. blast. Oo. Kaya nako, magtipid-tipid na tayo sa tubig. Conserve water, diba? Kaya maganda dyan. Huwag na kayo magdamit kung nasa bahay lang kayo. Tapos, buksan yung mga bintana. Buksan yung bintana, yung pintuan, ganon. Ay, naku, itong chika natin, Mare, na hindi natin bubuksan. Naku, eto na hindi rin natin bubuyang-yangin. Pero eto na ang... Chika sa Arena! O, diba? Correct. Huwag matakot sa hamon ng bakla. Bakla. Ay, ganun talaga. Kasi nandirito na ang mga chikadora, diba? Oo. Siyempre, ang portion ng ating Chika sa Arena. Natin yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, Mare, eto na nga. Diba, dumako naman tayo sa, sa sports kung saan nga naman may kinalaman sa pagbubuhat. Ay, sino ang magbubuhat? Nako, eto na nga. Dahil last April 3, naganap sa Phuket, Thailand. Sa labanan Phuket. ng weightlifting kung saan nga naman nakadaw pang palad ni Heidelin Diaz. Ang isa na namang Pinay na si El Rina
Ando. Ay, Mari, tinalo siya nito. Kaya siya hindi nakapasok sa Kasi Paris kumbaga Olympic. parang si Elrin Rando ay talagang naman tinalo siya sa pamamagitan ng 4 kilograms lamang. Ay, grabe. Dahil si Heidelin ay nagkamit ng 224 na suma total na weightlifting para dun sa dalawang portion. Ay, Dalawang portion, diba? Si Heidelin ay nagkamit ng 224 kilograms na kung saan nga naman eto na mayagpag si Ando ng medyo parang 4 kilograms na lamang na 228 kilograms na kung saan nga naman siya ang nakapasok para sa Olympic qualification round. At siya mukha yatang siya na ang magiging representative natin mula para sa gaganaping Paris Olympics itong taon. Samantala, Mari, nagbigay Itong naman ng taon na ba? pahayag. Oo. Nagbigay naman ng pahayag itong si Heidelin Diaz at siya ay sabi na magpapahinga muna siya at magpo-focus sa kanyang pamilya. Correct. Pagkatapos nga niyang hindi makapasok dito sa Paris Olympic. Correct, hindi ba? At saka syempre, di ba, hindi naman sabi nga ni Heidelin Diaz, manalo-matalo, nagpapasalamat siya sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Di ba? Kahit papaano, meron pa din isang Pinay na mamamayagpag pa rin para sa darating na Paris Olympics. Correct. Diba? Tsaka wag na natin kutsa-kutsain. Diba? Na kumbaga, alam mo yun, they did their best. Diba? Na kahit papaano. Hindi naman sa lahat ng araw. Tama naman si Heidelin Diaz Hindi naman sa lahat ng araw, Mare. Alam mo yun, makukuha mo ang panalo. Correct. Sometimes, kailangan mo din matalo for you to achieve the greater, alam mo yun, winnings. Alam mo, bongga, Mare, no, na yung mga kababaihan nating weightlifting na mamayagpag hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa international. Correct, hindi ba? Talagang nare-recognize na tayo ng bonggang-bongga. Kaya nga naman, di ba, mabuhay pa din po ang ating mga weightlifters na talagang mapalalaki man o babae na talagang iwawagayway ang bandera ng Pilipinas para sa ibang bansa. Correct. Hintayin nyo ang mga Becky. Oo, truly. Antayin nyo kami ang magbuka. Oo. Ay, di ba? Sa mga gym, ang daming... Ang damang Antayin nyo ang mga Borta Bells. Mga power top naming kapatid. Ang mga halamang dagat naman. Magbibit-bit kami ng Sea urchin competition. Ay, naku, Mare. Anyway, siya po muna natatapos ang ating Chika sa Arena. Din pa rin yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Nakakaloka. Pero eto na, Mare. Alin? Meron na naman akong isisingit na chika na kung saan nga naman ating nasaga. Kanino? Ng bonggang-bonggang-bongga. Eto na, kasi nga kumbaga parang Mare ngayon pinag-uusapan dahil nga syempre maugong ang diba, team up ng Kim Pao. Ay ngayon mukha yatang nadadrag ngayon ang pangalan nitong si Janine Gutierrez. Na kung saan nga naman, na kung saan parang sinasabi na parang tipong may paghahabol na issue na dumidikit daw ang pangalan niya ngayon kasi kumbaga parang kasi ngayon medyo after nung hiwalayan nila ni Paolo Abilino ay parang bang sinasabi ng mga tao na dumidikit na naman dumidikit ang pangalan ni Janine para mapag-usap. Ate mo, no? Diba? Para alam mo may modelo. magkamukha sila ni Ivana. True. Diba? May anggulo na Mumbai. Ivana. Alam mo, nalulungkot ako dun sa mga alam mo yun, na tumitira kay Janine ngayon. Na parang bang sinasabi na may paghahabol daw. Ikaw na ngayon tinanggihan ng lalaki. Kumaga parang pinabulaanan na nga di umanod ni Paolo Abilino yung relasyon nyo. Tapos ikaw ito na parang habol. Kasi nga ngayon si Paolo medyo umaarangkada ang career, diba? Sana wag naman natin paratangan dahil kahit papaano, diba? Marami naman din pinatunayan si Janine Gutierrez na mga proyekto na kung saan nga naman na mayagpag ang kanyang karera. Yung dirty linen niya, di ba napakalakas Correct, din naman. Hindi ba? Pero may chika ako sa'yo, Mare. Alam mo yung mga paninira talagang kumakalat ngayon, nanggigigil. Diba? Sige. Diba sinasabi nila, Mare? Natin, kung makalalabas lang kami sa radyo, so sampalin namin. Pero alam mo, may mga chika daw, Mare, na nagsabi daw itong si Janine. Ewan ko kung totoo, Pwede naman pabulaanan ito ni Janine kung gusto niya magbigay ng kanyang pahayag. Na ito daw si Janine Gutierrez, Mare, nagsabi daw sa ASAP na kung sakali daw magkaroon sila ng
production number nitong si Kim Chiu, ayaw daw niya itong makasabay. Oh, actually, yun nga daw. Yung Diba? isa May pa, mga ganun. yung parang tipong may issue pa nga na ganyan na sinasabi na nagsabi siya, na ayaw niya na ganito. Wala pong ganon. Pinasisinungalingan po namin yung mga balitang kumakalat na yan na hinggil dyan sa pagpiprimadona di umano nitong si Janine Gutierrez dahil nga sila yung magkasama sa ASAP, diba? Alam natin kung gusto nating sumikat itong si Kim Chiu at saka si Paulo. mamayagpag yung dalawa dahil talagang bagay naman talaga sila. Truth. Huwag na nating idama yung Correct, ex. Lalo diba? kung wala namang Nananahimik ginagawa. naman na. Kumbaga parang hindi naman akma na para bang gawan natin ang kwento, gawan natin. Kasi wala naman pong katotohanan yun. Na sa makatuwid, may ayos naman daw ang alam mo yun na ang professional relationship ni Kim Chiu tsaka ni Janine Gutierrez. Correct. Kumbaga parang nothing personal, nothing at all. Kaya wag po naman natin sabihin at wag natin bigyan ng implikasyon na parang nakikidikit siya ng pangalan, na naghahabol siya. Kasi wala pong ganon. Uulitin ko walang ganon. Walang ganon. Alam niyo kung sinong isabay niyo na lang kay Kim Chiu? Sino? Si Janela Salvador. Hindi, kayo. Kayo na lang. Oo. Ikaw na lang. Umayaw. Paus ako, Mare. Pero nakasigaw ko pa ng it's showtime. Badang people. Diba yun nga yung sinasabi ng mga tao. Kaya ulitin lang po natin, doon mo sa mga gumagawa naman ng kwento at medyo bumabanat kay Janine Gutierrez, bigyan naman po natin ng respeto yung tao. Wala naman po siyang sinasabing kung ano man na tungkol dito sa bagong, alam mo yun, ginagawang pagtatambal nitong si Paulo Abilino. Pinabulaanan na ba niya? Actually, parang hindi naman pinabulaanan. Hindi Pero niya pinansin. deadma. Talaga? Deadmatology. Kasi parang there's nothing to explain. Diba? Na bakit ko kailangan magsalita? Pero Mare, bakit kaya hindi pa rin mamatay-matay yung issue na itong tambalan ni Kim Chiu? Yung ginagawang pagbuboost ng press people. Dito sa Kim Pao para lang paasahin ng publiko dahil nga pinapalakas yung Well, maraming naman ang nagsasabi. Na hindi naman daw talaga nagkakamabutihan yung dalawa. Oy, alam mo sa akin pagsasaliksik ka. Diba? Parang si Kim Chiu yata yung pang-pitong babae yata na nakatrabaho nitong si Paulo Abilino. Kasi kung matatandaan po natin, ang mga babaeng naling sa kanya ay sila Jewel Mish na starstruck din na produkto. Si Jenica Garcia, si LJ Reyes na nagkaroon sila ng child, diba? Tapos parang dito nga ako na-shock si Casey Concepcion pala na involved din sa kanya. Parang nagkaroon yata sila ng proyekto dati. Diba? Dahil sa proyekto. Si Joey Tarasek, diba? Si Jody. Tapos si Janine Gutierrez yung huli, bago mag-Kim Chiu. Parang sinasabi nga nila ng mga tao daw ngayon na hindi na link yung kaparehan niya dun sa Fangirl na movie. Hindi. Yung may nakita yung yung kanyang ni Paulo Abilino. Nasabi nila ay daw prosthetics lang daw. Actually, diba? Mukha bang prosthetics yun? Parang hindi. Yung Jimmy Jingle Bell siya. Diba? Pinanood ko yung paulit-ulit. Pero yung part lang na yun. Yun lang iniloop ko ng niloop. Pelikula na yun. nga. Akala ko ba isang oras lang yung movie? Bakit di pinanood mo, Mare? Parang 8 hours. Parang yun lang ang niloop ko ng niloop. Parang tipong, ay, ganun ako ng ganun. Sabi din ng nanay ko, ba't pa ulit-ulit? Ano ba yung dinownload mo? Wala bang diba? Wala bang ibang part? Na nakakaloka. Pero yun na nga, diba? Na nakakalungkot lang din. Huwag naman po sana natin batikusin. Huwag natin, alam mo yun, bigyan ng kung ano man si Miss Janine Gutierrez. Dahil syempre, ang kanya din naman, may mga natatapos sa relasyon na kanya naman din tinanggap naman na buong puso at wala naman din siyang bitterness dahil hindi naman po siya ampalaya. Dahil kung may ampalaya, yun yung mga ngalubot na. Tama. Pero Mare, eto nakakaloka lang. Kung meron isang tao na nakakaintindi dapat kay Janine Gutierrez, yan ay walang iba kundi si Kim Chiu. Dahil yung pinagdaanan ni Janine Gutierrez na hiwalayan, pinagdadaanan niya rin ngayon, diba? Kaya siguro, hindi naman siguro mabibigyan ng kahit anong komento pa ni Kim Chiu ito. Dahil alam niya yung pakiramdam ng naiwan Correct, diba? Na nasaktan, na paano mag-move on, diba? Correct. Na kung saan nga naman, hayaan na lang din po natin yung
kanilang mga Ang personal na buhay. ang sakit Parang, maging artista. ang pangit, no? Oo. Talagang, alam mo, Habang i-involve nagmo-move sa on ganyan. ka, pinuputakti ka pa ng mga tao. Oo, diba? Tinitira ka pa ng kung Buti na sino-sino. lang, ganito lang tayo. Tsaka ang masakit nun, Mare, yung tinitira ka ng kung sino-sino na hindi Oo. mo naman kilala. Diba? Tapos Ikaw ba, gagawa ka ng natira-tira ka ba ng kung sino-sino? Ayun naman, ang sarap. Kasi lalo na, Mare, syempre, sa YouTube channel natin may mga hindi tayo gusto, di ba? Natitira-tira tayo ng kung sino-sino. Bakla ka. Ang sarap sa feeling, ha? Kasi sabi nila kapag natitira-tira ka na Oo. daw ng kung sino-sino, nababash Oo. na daw kung sino-sino, Ibig sabihin, relevant ka na. Oo, diba? So gusto mo talaga Oo natitira naman, ka. lagi. Ikaw ba ayaw mo? Oo. Ayaw mo ba nang binabanatan ka? Bet. Banat pa mo. Oo, diba? Go, bashers. Come on. Magbanatan tayo. Ooh! Baklang binanat. Oo. Ayoko na. Pero hindi, yun nga lang, hindi ba? Muli po, pinapanawagan po natin yung balitang tungkol dun na kumakalat ngayon sa ASAP na medyo nagpiprimadona itong si Johnny Gutierrez. Wala po itong katotohanan na wala pong impormasyon na inilabas at mga, alam mo, yung pawang espekulasyon lamang ito. Dahil nga syempre ngayon ay maugong ang pangalan ni Kim Chiu at ni Paolo Abilino patungkol sa kanilang mga proyektong kanilang ginagawa. Sana lang ang advice sa mga tao, huwag mabiktima si Kim Chiu sa pa-fall daw na aspetong parang ang technique or strategy nitong si Paolo Abilino. Pa-fall Dahil ba daw? sa linya nung kanyang mga, alam mo yun. Ang yabi naman kasi talaga ni Paolo. In fairness, diba? Sana maging basher din natin si Paolo para Wow. banatan din niya tayo. Gusto ko yun. Kailan ka ba pwede maging basher, Basher. Paolo? Para banatan Diba? mo din kami. Parang tira-tirahin mo din kami. Gano'n. Ayoko na. Welcome to the left, to the right. No nga? Ay, mag-commercial break muna tayo, Mare. Tama. Wala naman. Diyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At syempre, tayo pa rin ang same pero iba. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo,